Una sa lahat, ipinapaalam po namin sa inyo na nag-issue ang direktiba ang ating presidente sa PhilHealth para gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng PhilHealth premiums. Alinsunod dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10(2)C ng Implementing Rules and Regulation ng Universal Healthcare na nagpapataw ng mas mataas na kontribusyon habang meron tayong problema po sa COVID-19. Inanunsyo na rin po ng POEA at ng OWA na hindi na po i-require ang pagbayad ng POA ng PhilHealth premiums ng mga OFW para sila po maisyuhan ng kinakaulang mga papeles, yung tinatawag na OEC para makalabas ng bansa. Bilang pangunahing nagsulong po ng Universal Healthcare Law sa 17th Congress, lilinawin ko lang po, wala po sa batas na nagsasabi na dapat patawan ng mga OFWs ng karagdagang POE, ng karagdagang premium sa pamamaraan na nais pong ipatupad ng PhilHealth. Yan po ay nasa Implementing Rules and Regulations para lang po sa kaalaman ng lahat. A4 na po tayo ng Mayo. Ika-4 na araw mula na ma-lift ang Enhanced Community Quarantine at mapairal ng General Community Quarantine sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Masyado po sigurong maaga para makita natin ang kinalabasan ng GCQ, pero kailangan po lang na mag-practice pa rin tayo ng social distancing at pagsuot ng face masks. Uulitin ko po, ito po ang mga areas na nananatili under ECQ. Ang National Capital Region, ang Region 3 with the exception of Aurora, ang Region 4A, Calabarzon, ang probinsya ng Pangasinan, ang Benguet, Iloilo, kasama po ang Iloilo City, Cebu, kasama po ang Cebu City, ang City of Bacolod at ang City of Davao. At sa kahuli-hulihang pagpupulong po ng IATF, nagkaroon po ng rekomendasyon na isama ang probinsya ng Albay at ang Zamboanga City sa mga lugar na mananatili sa ECQ. Ang huling meeting rin po, pinayagan po ang gobernador ng Albay na ilagay sa ECQ ang syudad ng Legazpi. Nasa na po tayo dito sa laban natin sa COVID-19? Meron na po tayong 9,233 na mga kababayan nagkasakit ng COVID-19. Ang mabuting balita naman po, 1,214 ang gumaling sa sakit, halos doble po sa mga namatay na 607. Kung makikita po natin ang graph, well, nagpapakita po na tumataas pa rin po ang mga kaso ng COVID-19. Pero inaasahan din po natin na yung pagtaas ng kaso ay dahil na rin, nagkaroon na rin po tayo ng mas maraming testing nito mga nakaraan na araw. Pagdating po sa mga namatay, well, dumadami pa rin po ang suma total ng mga namamatay, pero lumiliit naman po yung mga namamatay sa pang-araw-araw. Kahapon po, 4 lang po ang na-record na namatay. Samantalang ang total recoveries, makikita niyo po sa graph na ito na talagang patuloy po ang pagtaas ng mga gumagaling at matarik po ang linya na nagsasabi na talagang mas maraming mga pasyente ang gumagaling ngayon sa lalong mabilis na panahon. Nagkaroon na po tayo ng 104,146 PCR tests. Pero ito po, hindi pa kasama ang mga test na ginagawa ng pribadong sektor sa Project ARC. Nagkaroon po sila ng mahigit kumulang na 5,000 additional rapid tests. At sa Maynila alone po, sa Maynila, dun sa dalawang lugar sa Maynila, sa Sampaloc at sa Tondo, nakadiscover po sila ng 94 cases na positive at saka 107 cases na positive sa Tondo, and they will be subjected to PCR testing as well.